ospital, nagising na si Marlon. Masakit pa bang ulo mo? Tanong ni Sarah kay Marlon. Kakakuha lang niya ng report mula sa doktor. Sinabi ng doktor na may konting pagkaalog sa katawan nito pero wala namang malubhang kondisyon. Kaunti lang, sagot ni Marlon habang hawak ang kanyang noo na mukhang mahina. Dali-daling lumapit si Sarah at nilagyan siya ng 2 unan sa likod. Mas mabuti ko sumandal ka sa mga unan. Sinabi ng doktor na may concussion ka. Normal lang na makaramdam ng pagkahilo. Kailangan mong manatili sa ospital ng ilang araw. Tama, tumango si Marlon. Inalagaan mo ko sa ospital kagabi. Tumango si Sarah. Hindi ko alam ang numero ng pamilya mo, kaya nasa Amerika ang pamilya ko. Sagot niya. Nakaramdam ulit si Sarah ng pagkakonsensya. Pasensya na, Kuya Marlon. Nasaktan ka dahil sa akin. Kung hindi mo lang ako hinarangan, mula sa puno noong mga oras na yon, hindi ka sana nasaktan. Walang anuman, kahit sino pa, ipagtatanggol ko rin sila. Sabi ni Marlon habang hinahaplos ang ulo niya. Nang buksan ni Zephyr ang pinto, nakita niya ang eksenang iyon. Hinahaplos ni Marlon ang ulo ni Sarah at hindi to umiwas. Paimbabaw nang umisi si Zephyr. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Anong ginagawa niyo? Lumingon si Sarah at nakita si Zephyr. Agad siyang nakaramdam ng kaba. Pumasok si Zephyr, suot ang itim na suit na seryoso. Tila ba nakalubog siya sa malamig na lawa na naglalabas ng malamig na aura. Naglakad siya papalapit sa kanilang dalawa. Mahabang hakbang ang ginawa niya bago pa makapagsalita si Sarah. Niyakap siya ni Zephyr. Nilingon niya si Marlon at bahagyang nginitian, subalit hindi umabot sa mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nasugatan si President Alba? Walang masabi si Sarah. Alam naman niya bakit pa siya nagkukunwari sa harap ni Marlon. Sadyang hinaplos pa ni Zephyr ang ulo ni Sarah doon mismo kung saan hinaplos ni Marlon na parang inaangkin ang kanyang teritoryo. Kung sinabi mo lang kaagad, nagpadala na sana ako ng 2 nurse para alagaan si Mr. Alba. Bakit mo kailangang alagaan siya ng ikaw mismo? Ikaw ang asawa ko, tapos nandito ka, inaalagaan ng ibang lalaki sa ospital. Kung malaman to ng ibang tao, ano kayang iisipin nila tungkol sa'yo? Narinig ni Marlon ang sinabi ni Zephyr at kalmadong sumagot. Mr. De Vera, masyado ka yatang nag-iisip. Ang dahilan wala akong maliit na sa ibang bansang pamilya ko. Hindi sila makontak ni Sarah, kaya siya na nag-alaga sa akin sa ospital. Tumingin si Zephyr kay Marlon, saka tumingin kay Sarah at bahagyang bumukas ang kanyang manipis na labi. Totoo ba? Hindi sumagot si Sarah. Ang kanyang kabay na natili sa kanyang dibdib. Sinabi ni Marlon, nasa restaurant ako kagabit nakita ko si Sarah na napapalibutan ng grupo ng mga tao. Pagkatapos ko magtanong, nalaman ko na ito'y tungkol sa kanya at kay Aurora. Bakit kinuha mo si Aurora at iniwan si Sarah? Siya ang asawa mo at iniwan mo siya doon na napapalibutan ng mga tao. Nang hindi ko na matiis, kinuha ko siya. Kung hindi mapapalibutan siya ng mga taong wala namang alam sa nangyari. Nabastos ka ba ng mga taong naroon kagabi? Tanong ni Zephyr habang nakatingin kay Sarah. Sa pagkakataong iyon, lalamig ang puso ni Sarah. Pero makalipas ang ilang sandali, ngumiti siya ng konti. Oo, may halong panguuyam ang ngiting iyon. Kumunot ang noo ni Zephyr. Sumama ka na sa akin pa uwi. Ikaw na lang ang umuwi. Nasaktan si Kuya Marlon dahil sa akin. Gusto kong alagaan siya dito. Ayaw pang umuwi ni Sarah. Ano namang feeling ni Zephyr na ito? Magiging sunod-sunuran siya dito? Hahanap ako ng 2 nurse na mag-aalaga sa kanya dito. Sabi ni Zephyr habang hinila siya. Tumanggi siya. Hindi na kailangan. Nasaktan si Kuya Marlon dahil sa akin. Ako na mag-aalaga sa kanya. Asawa kita. Paano ka mag-aalaga ng ibang lalaki dito? Saka bakit kuyan tawag dito ni Sarah samantalang siyang kinukuya nito? Hindi sumagot si Sarah, ngunit matigas ang kanyang desisyon at tumanggi siyang umuwi. Lumamig ang tingin ni Zephyr at bumulong sa kanyang tenga. Gusto mong makalaya ang tatay mo, hindi ba? Ang sinabi nitong iyon ay nagpatigas sa buong katawan niya at nilingon niya to. Muling sinabi ni Zephyr, sumama ka na sa akin pa uwi. Huminga ng malalim si Sarah at sa huli sinabi kay Marlon, Kuya Marlon, magpahinga ka na muna dito, bibisitahin kita bukas. Sige, ngumiti ng banayad si Marlon. Lagi siyang mukhang kalmado at may tiwala sa sarili. Sumunod si Sarah kay Zephyr palabas ng silid. Hindi inaasahan ni Sarah na sa huli gagamitin din ni Zephyr ang kanyang ama upang takutin siya. Labis siyang nadismaya. Hanggat nasa bilangguan ng kanyang ama, tila hawak siya sa leeg ng lalaking ito at walang kalayaang kumilos. Tahimik silang naglakad palabas ng ospital at sumakay sa kotse. Habang nasa biyahe, walang nagsalita ni isa.
Hindi gustong magsalita ni Sarah kaya sumandal siya sa bintana ng sasakyan at pumikit. Pagdating nila sa bahay sa Cavite, lumabas si Aling Lydia mula sa loob. Sir, ma'am, nakabalik na kayo? Nakahain na ang hapunan, kainin na ninyo habang mainit pa. Hindi nagsalita si Zephyr at dumiretso sa dining area. Hindi sumunod si Sarah at sinabi kay Aling Lydia, hindi ako masyadong gutom, aakyat muna ako sa itaas. Pakiramdam niya'y pagod na pagod siya at wala nang ganang kumain. Pumasok si Aling Lydia para ipaalam kay Zephyr ang sinabi niya. Pagdating niya sa hagdan, narinig niya ang tunog ng mga mangkok na nabasag sa kusina. Nagulat siya at nagmadaling umakyat ng hagdan. Pagdating sa kwarto, kinuha niya ang kahon ng gamot at nagsimulang maglagay ng ointment sa kanyang mga tuhod dahil hindi niya ito nagawa noong nasa ospital pa siya. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ni Zephyr ang pinto. Ang gwapo niyang muka ay madilim at puno ng galit. Ayaw mong kumain? Nilapitan niya si Sarah na tila nangangamusta, ngunit ang dating ay mabagsik. Sa halip nakita niyang nilalagyan nito ng gamot ang sariling tuhod at baka sa kanyang muka ang matinding pagod. Ang malamig na anyo niya ay bahagyang lumambot. Lumapit siya dito at nagtanong, nasugatan ka ba kagabi? Kinuha niyang gamot mula sa kamay nito at siya nang naglagay sa mga tuhod nito. Hindi sumagot si Sarah, niyakap lamang ang mga tuhod at tinanong siya, kailan mo ililigtas ang tatay ko? Huminto sandali si Zephyr at itinaas ang kanyang kilay habang nakatingin kay Sarah. Napakaatat mo naman. Siyempre, siya ang aking ama. Sa sandaling iyon, na-miss ni Sarah ang kanyang ama. Marahil sa mundong ito, ang kanyang ama lang ang tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi naman talaga siya gaanong pinapahalagahan ni Zephyr. Sa tuwing magkakaproblema si Aurora, iiwanan siya nito. Ang pinakagusto ni Sarah ngayon ay mailabas ang kanyang ama. Kung si Zephyr man ang magliligtas sa kanyang ama o si LV, ang mahalaga ay mailabas lamang ang kanyang ama. Depende yan sa mood ko. Sagot ni Zephyr na malabot walang katiyakan kung anong ibig sabihin nito. Nagbagong mukha niya at biglang tumingin dito. Niloloko mo ba ako? Ayaw mo talagang iligtas ang tatay ko, sabi nito. Sabi ko na, depende yan sa mood ko. Sa totoo lang, hindi siya bukas palad na mailabas si Rogelio Loizaga. Hindi madali ang pagpapakulong dito. Kung palalayain niya ito, magiging baliwala lahat na nagawa niya noon. Ang dahilan kung bakit pumayag si LV ay dahil hindi niya alam kung anong ginawa ni Rogelio sa tatay niya si Brandon. Kung malaman ng pamilya de Vera na tinraidor ni Rogelio si Brandon, hindi lang si LV, pati si Lolo Sandro hindi tatanggapin si Sarah. Patuloy na nag-alangan si Zephyr tungkol sa bagay na to. Pero sa mata ni Sarah, ang pag-aalinlangan ni Zephyr ay isa lang dahilan para linlangin siya. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at walang emosyon. Matapos lagyan ng gamot, sinabi ni Zephyr, huwag ka nang pumunta sa ospital para bisitahin si Marlon. Tumingala si Sarah sa kanya. Sinabi niya, nagpadala na ako ng tao para mag-alaga sa kanya at nakausap ko na rin ang doktor. Sinabi ng doktor na maaari na siyang makalabas ng ospital matapos ang 2 araw na pahinga. Biglang pumasok sa isipan ni Zara ang kakaibang idea. Pinaiwas siya nito sa lahat ng tao pero hindi sinasagip ang kanyang ama. Sa ganitong paraan, siya ay walang ibang maasahan kung hindi si Zephyr na lamang. Kaya't siya ay umiling at sumagot, hindi nasugatan si Kuya Marlon dahil sa akin. Kailangan ko siyang alagaan. Bukod dito, ang ina ni Marlon Albay matalik na kaibigan ng kanyang ina at gusto niyang malaman pang mga bagay-bagay tungkol sa kanyang ina sa pamamagitan ni Marlon. Sinabi ko na, hindi kita pinapayagang pumunta sa kanya. Ganap na nalumbay ang mukha ni Zephyr, mariing sumagot si Sarah. Pupunta ako, aalagaan ko siya. Natawa nang may panghuhusga si Zephyr. Mukhang nagpasya ka ng lokohin ako ah. Sinabi na niya kay Sarah na hindi mabuting tao si Marlon at ang pakikipagkaibigan nito sa kanya hindi totoo. Bakit ba hindi ito nakikinig? Hindi na tumugon si Sarah sa kanyang sinabi. Tumingin ito at bumiling sa kabilang panig ng kwarto. Biglang piniga ni Zephyr ang baba nito, naging mapanganib ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kung magtatangka kang pumunta sa kanya, hindi na kailangang ilabas ang iyong ama sa kulungan. Hayaan mo na lang siyang mabulok doon. Pagkatapos noon, binitawan niya ito at lumabas ng kwarto ng may mahahabang hakbang. Sobrang sakit ng baba ni Sarah na pinisil ni Zephyr. Hinawakan niya ito at tumingin ng masama sa pintong nilabasan ng lalaki. Ang nangyari ngayon ay nagbigay linaw sa kanya. Hindi siya maaring makinig kay Zephyr. Ayaw niya maging puppet na lang nito sa hinaharap. Gusto niyang iligtas ang kanyang ama. Kung hindi ito ililigtas ni Zephyr, hahayaan na lang niya si LV na iligtas ito. Matapos ng ilang sandali, dumating si Aling Lydia para dalhin ng kanyang hapunan.
Inusisa niya to. Aling Lydia, bakit hindi ka pa umuwi? Lagpas 8:00 na, dapat nakauwi na to. Lumuhod ang matanda sa kanyang harapan at tinignan ang kanyang pasa. Napansin ko kasing galit si sir, kaya nagpa siya kung mamaya na lang umuwi. Talagang mabuti si Aling Lydia sa kanya. Medyo naantig siya. Namula ang kanyang ilong at umiling. Aling Lydia, ayos lang ako. Hindi naman niya binugbog ang mga babae. Inalok siya nito ng pagkain. Ma'am, kumain ka na, kahit konti. Ayaw sana niyang kumain, subalit na makita niya ang labis na pag-alala ng matanda, hindi niya to binigo. Kinain niya ang pagkain na dala-dala nito. Pinanood siya ni Aling Lydia habang kumakain at pinayuhan. Ma'am, kapag nag-aaway ang mga tao, hindi maganda ang sinasabi nila. Huwag mo sanang isipin to. Ang mag-asawa hindi dapat natutulog na may away sa pagitan nila. Kapag kinausap mo naman si sir ng maayos, hindi ka niya susumbatan. Ganon siyang klase ng tao. Naisip ni Aling Lydia na kahit paano nakinig pa rin si Zephyr sa kanya. Kung hindi, bakit na makakaisip na sunduin si Sarah ng gabing iyon? Ngunit para kay Sarah, punong-puno na siya. Bakit siya magpapakumbaba? Wala naman siyang ginagawang masama. Kung siyang may kasalanan, baka pa yumuko siya at humingi ng tawad. Subalit sa pagkakataong ito, hindi siyang may kasalanan. Una, ayaw nitong makipaghiwalay sa kanya, subalit hayagang pinapakita sa kanya ang pag-alala nito kay Aurora, na hindi naman ito anak ang dinadala. Ayaw din itong palayain ng kanyang ama na maayos, tapos ngayon, ayaw naman itong makipagkita kay Marlon. Masyadong magulo si Zephyr para sa kanya. Kapag sinunod niya ang gusto ni Zephyr, isipin nito na natatakot siya at madadala sa mga banta nito. Ayaw na niyang mabuhay ng ganon, nais niyang gawin ang kanyang gusto nang hindi na iniisip ang banta ni Zephyr. Mas lalo lang itong matutuwa kapag sumunod siya sa mga nais nito. Matapos ang hapunan, umuwi na si Aling Lydia. Naligo na siya at pagkatapos ay humiga sa kama. Pagkalipas ng ilang oras, siya ay nahulog sa isang malalim na tulog. Naramdaman na lang niya na may yumakap sa kanya buhat sa likod at ang mga labi na sa kanyang batok. Padampi-dampi yung humahalik sa kanya. Nabigla siya dito. Binuksan niyang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa mga bisig ni Zephyr. Ang mainit na dibdib nito ay nakadikit sa kanyang likod. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw niya dito. Hindi kita pinapayagang pumunta sa ospital upang makita si Marlon bukas. Malamig ang tinig na sinabi nito sa kanya at ang mga kamay ay umabot sa kanyang kwelyo at tinilang mga botones ng kanyang pajama. Sinasadya niya magsuot ng konserbatibong pajama sa gabing ito, ngunit hindi niya inaasahan na ito'y mapupunit ng biglaan at nakita ang kanyang nakaputi na mga balikat. Ang kanyang magaspang na mga kamay ay hinahaplos ang kanyang napakaputing balat. Umigting ang noon niya, hindi siya komportable. Zephyr, bitawan mo ko. Tumanggi itong pakawalan siya, siniksik siya nito sa dulo ng kama. Ang kanyang mga balat ay hinahaplos na may kasamang madidiin na pagpiga. Habang ang labi nito ay patuloy na minamarkahan ng kanyang leeg, lumalabas ang mga pulang marka sa kanyang balat. Natutokso na si Sarah sa ginagawa nito sa kanya, kaya nilabanan niya to. Ang kanilang halikan ay matutunog na tila ba naganyaya sa isa't isa para sa kaluwalhatian. Lalo nag-umigting ang pagnanasa ni Zephyr sa kanya at sa gitna ng gabi pawang mga ungol na lang at salpukan ng kanilang mga balat ang maririnig sa kwartong yon. Labis-labis ang ginawang pag-angkin ni Zephyr sa payat na katawan ni Sarah at doon narating nilang sukdulan ng magkasabay. Halos mag-uumaga na, nakayakap si Zephyr sa kanyang maliit na bewang, hinahaplos nitong kanyang balat. May bala ka pa bang makita si Marlon? Bulong nito sa likod ng kanyang tenga. Ang mukha ni Zara ay puno ng mga bakas ng luha. Zephyr, walang hiya ka. Hindi na niya alam nang makatulog siya. Nang magising siyang muli, wala na si Zephyr. Tiningnan niya ang oras. Lampas 11:00 na ng umaga. Kadalasan, umaalis na siya patungong kumpanya sa oras na to. Nakatitig siya sa kisame na parang nasa isang panaginip at makalipas ang ilang sandali, nagpasya siyang bisitahin si Marlon. Nasugatan to dahil sa kanya hindi siya pwedeng maging walang utang na loob. Pagtingin niya sa salamin para siyang binaboy ng 10 lasing. May bakat na mga kamay sa kanyang mapuputing balat. Ang kanyang leeg ay puno ng kiss mark, ba't halos ang kabuuan nito. Napansin niya ang mga gamot sa kanyang cabinet. Pinapainom ito sa kanya noon, subalit tumayaw na siya. Ang kanyang katawan daw ay malamig. Kailangan itong uminit, subalit nanawa na siya. Kung pagkakalooban siya ng anak o hindi ay bahala na ang Diyos. Pagkatapos niyang maligo, nagsuot siya ng turtleneck na damit upang maitagong mga marka sa kanyang leeg. Bumili siya ng prutas na ipapasalubong kay Marlon. Pagdating ni Sarah sa ospital, agad tinawagan ng nurse si Zephyr. Nasa golf course siya ng mga oras na yon at nakikipag-usap sa isang kliyente.
Maganda ang mood niya sa araw na yon. Hindi inaasahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa nurse. Sinabing muling pumunta si Sarah sa ospital. Pumikit siya't ng mukhang madilim ang kanyang mukha, ngunit makalipas ang isang sandali, bumalik to sa normal at sumigaw ng malalim na boses. Mr. Jomar! Sir, narito ako. Lumapit si Mr. Jomar sa kanya na nagmamadali. Sinabi niya rito, sabihin mo kay Mariel na nasa ospital si Marlon Alba at sabihin mo sa pamilya Alba na ang aming pamilyang De Ferry nagbabalak na ipagkasundo sa kanila si Mariel upang maging asawa ni Marlon. Dahil si Marlon Alba ay matigas ang ulo't patuloy na nakikipag-ugnayan kay Sarah, huwag siyang sisihin sa pag-aayos ng isang babae para sa kanya. Nabigla si Mr. Jomar, Mariel at Marlon. Medyo nakakatakot ang magkasama na ito, lalo na si Mariel, ang babaeng yun ay may pagkadimonita. Matapos ipaalam ni Zephyr kay Mariel ang nais niya, ito'y pumunta kaagad sa ospital upang bisitahin si Marlon na may dalang pagkain. Bumukas ang pinto ng kwarto, pumasok si Mariel at nakita niya si Sarang pinagbabalat ng prutas si Marlon. Sarah, bakit ka nandito? Titig na titig si Mariel kay Sarah na para bang nais nitong kainin. Sumagot si Sarah ng mahinahon. Pumunta ako upang bisitahin si Kuya Marlon. Kuya Marlon, ulit niya na sinasabi ng babae, nangunot ang kanyang noo. Meron ka pa bang kahihiyan? May asawa ka na, ngunit patuloy kang nakikipag-ugnayan kay Marlon. Magkakaroon ka nga ng delakadesa? Lumapit siya at sinubukang hilahin si Sarah palayo. Ngunit galit siyang sinigawan ni Marlon. Mariel, tumigil ka nga sa ginagawa mo. Tumingin si Mariel kay Marlon. Sa kanya muling tiningnan si Sarah. Lumayo ka nga dito, hindi natatakot si Sarah kay Mariel. Nakataas ang kanyang noon na pinagsabihan to. Kung hindi ka titigil, tatawag ako ng pulis upang ipahuli ka. Sasabihin kong sinasaktan mo ko. Galit na galit si Mariel sa kanilang dalawa. Kaya sinabi niya kay Marlon, Marlon, paano mo gagawa to sa akin? Kaninang umaga, sinabi ng nanay ko na interesadong pamilya De Vera na makipag-alyansa sa inyong pamilya Alba at nais nila tayong ipagkasundo. Nang marinig yon, lumamig ang mukha ni Marlon. Ayoko, hindi ako pumapayag. Pwede ka bang tumanggi? Papayag ba ang malaking pamilya Alba na pakasalan mo ang isang babaeng hiwalay sa asawa na gaya ni Sarah? Tinuro pa ni Mariel si Sarah at sinabi na may kayabangan. Sarah, kung alam mo makakabuti sa'yo, lumayo ka kay Marlon. Ikakasal na kami, ako at si Marlon. Kung patuloy kang lalapit sa kanya, huwag mo kong sisisihin kung suntukin kitang bigla. Kabit, nakaramdam ng pagkadismaya si Sarah. Ibang klaseng mag-isip ang babaeng ito. Kung ano ikinaganda ng mukha niya, ikinapangit ng ugali. Wala namang namamagitan sa kanila ni Marlon, subalit ang utak nito'y sadyang napakarumi. Nakatitig siya na may galit ng biglang narinig ang boses ni Zephyr mula sa pinto. Bakit hindi ka pa lumalabas? Bigla siyang napalingon dito. Nakatayo si Zephyr sa labas ng pinto. Ang mukha niya'y malamig na tila siyang sinasabihan. Sinisira mong relasyon ng isang engaged na magkapareha. Akala mo hindi to nakakahiya? Masaya si Mariel sa narinig. Noon kinainisan niya si Zephyr. Ngunit hindi niya inaasahan na ayusin itong kasal para sa kanya. At ang gusto niyang ipakasal ay si Marlon, ang lalaking pinakatatangi niya. Sa wakas, pamilya sila at palaging isinasaalang-alang ang kanyang pinsan, ang kanyang mga panghabang buhay na usapin. Umalis ka dito. Nakita niyang hindi umaalis si Sarah, tinulak niya ito't minalaan. Sinasabi ko sa'yo, asawa ka na ng pinsan ko. Huwag ka nang manlalalaki, ako ang mag-aalaga sa kanya dito sa ospital at hindi kita pinapayagan na dumalaw sa kanya. Pagkatapos sabihin yon, inis ni isinara ni Mariel ang pinto. Nalungkot si Sarah sa labas. Tumingin si Zephyr sa kanya na may konting kasiyahan sa mga mata. Okay ka na ba ngayon? Sinabi ko sa'yo na huwag pumunta dito, pero hindi mo ko pinaniwalaan. Ngayon masaya ka bang napagsabihan ng kanyang fiancé? Galit na nakatitig si Sarah sa kanya at umikot palayo. Ngumiti si Zephyr ng may tagumpay. Mukhang magandang idea ang ipakasal si Marlon at Mariel. Maganda ang mood niya dahil sa isang iglap ay naalis ng kanyang kalaban sa pag-ibig ni Sarah. Sa kwarto ni Marlon. Malaking atensyon ang ibinibigay ni Mariel kay Marlon. Pinagsisilbihan niyang maigi ang lalaki. Bahagyang nairita si Marlon sa ginagawa ni Mariel. Hindi mo na ako kailangang alagaan, Mariel. Hindi naman ako pumapayag na magpakasal sa'yo. Pero nakipag-ugnayan ng aming pamilya sa pamilya niyo. Siyempre, hindi ko to papayagan. Nakatitig si Marlon dito ng walang emosyon. Hindi tumatanggap ni Mariel kaya't nakakunot ang kanyang notes sinabing, dahil ba ito kay Sarah? Mahal mo ba siya? Mula pa sa umpisa, napapansin na niya ang pagiging iba ng pagtingin ni Marlon kay Sarah. Mas malambing ito doon kumpara sa pakikitungo nito sa kanya. Nakikita niya kung paano tingnan ni Marlon ang babaeng yon at ngayon, na may pagkakataon na siyang pakasalan ng lalaki, ayaw naman ito.
Malumani na sinabi ni Marlon. Sa madaling salita, hindi kita pakakasalan, Marlon. Hindi mo maaring gawin yun sa akin. Hinawakan ni Mariel ang kanyang kamay at sinikap ang lahat upang mapapayag siya. Sa totoo lang, magandang magiging pag-iisang dibdib natin dahil mapapalago pa nitong ugnayan natin sa aspeto ng negosyo. Lalo tayong magiging tanyag. Hindi kita pakakasalan. Matigas na tinanggihan niya si Mariel. Oo, sa mga interes ng kanyang pamilya, magiging tusong mga to at papayag sa ganitong klase ng kasunduan. Dahil kung ikakasal siya kay Mariel de Vera, na walang tunay na kapangyarihan, mawawalan siya ng pagkakataong makipagkompetensya kay Vincent at lalo lang siyang ilulugmok nito. May premonition si Marlon na mula ngayon, kailangan niya magplano kung paano masirang usaping ito. Hindi sapat na biglaan tong sirain dahil ito yung mag-uudyok ng pagdududa kay Vincent, kaya kailangan niyang kumilos ng tahimik. Pagbaba naman ni Sarah, diretso siya sa kanyang kotse. Papasok na siya dito, subalit biglang sumulpot si Zephyr. Saan ka pupunta? Hinawakan siya ni Zephyr sa kamay na may malamig na ekspresyon sa muka. Tumingin si Sarah dito. Napakasama mo. Pumunta ka sa ospital para ipahiyakot manggulo. Magaling. Paano ako nagdulot ng gulo? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Sumagot siya. Wala na akong sasabihin sa'yo. Pakibitawan mo kamay ko. Aalis na ako. Dahil lang hindi kita pinapayagang pumunta sa ospital para makita si Marlon. Galit ka na? Tanong ni Zephyr sa kanya na may malamig na muka. Gusto sana sabihin ni Sarah na hindi. Kinaiinisan niya ito dahil pinahiya siya at iniisip nito na siya'y nanlalalaki. Kahit ang totoo, nagmamalasakit lang naman siya kay Marlon bilang isang kaibigan. Pero matapos mag-isip, naisip niya nakalimutan na lang to. Anong silbi na makipagtalo tungkol dito? Mag-aaksaya sa ng maraming oras sa pakipagtalo dito. Tapos sarado naman ang isip na lalaking to. Kaya sa huli sinara na lang niya ang kanyang mga mata at pumasok sa driver's seat. Wala na akong sasabihin sa'yo. Gusto niya umalis. Ngunit tinawakan ni Zephyr ang kanyang mga kamay sa manibela. Maglalakas loob kang layasan ako. Bumalik at ipaliwanag mo ng maayos. Diretso na lang na nagmaneho si Sarah. Kung hindi lang mabilis na hinila ni Zephyr ang kanyang kamay, delikado ang kanyang braso. Hindi niya expected na magiging gano'n na kawalang pakialam si Sarah. Ang kanyang mukha'y naging madilim at may bakas ng galit sa mga mata. Nagmaneho si Sarah papunta sa studio. Ayaw niyang isipin ng mga hindi magandang bagay, kaya nagbigay siya ng pansin sa trabaho. Kumuha ng papel at nagsimula mag-drawing. Nang bandang 7:00 ng gabi, dumating si Rebecca sa opisina ng dalang isang cellphone. Sarah, nasa hot search ka. Ano bang nangyayari? Nasa kanyang kamay pa rin ang panulat. Ang kanyang mukha'y blanco. Inabot sa kanya ni Rebecca ang telepono upang tingnan. Ang insidente sa pagitan niya at ni Aurora sa restaurant ay umabot na sa ika-6 na hot search. Sa video walang audio. Tangi ang eksena ni Aurora ang natumbang naroon. Mukhang tinulak siya ni Sarah. Simula nang mailabas ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Aurora, ang pamagat ng video ay ang sikat na pianistang si Aurora Smith ay tinulak habang buntis. Ang buntis na rumored girlfriend ni Zephyr de Vera ay sinasabing tinulak. Maraming netizens ang naniwalang tinulak ni Sarah ang buntis na babae at lahat sila nagalit at humingi ng impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. May ilan ding nagtatanong kung sino ba si Sarah. Pagkatapos inilabas ang video nila ni Zephyr na sakay sa kotse, ito'y na sila'y kinuhanan sa loob ng sasakyan at pagkatapos naglabas si Aurora ng pahayag upang linawin ang video. May ilan na nag-speculate na siyang sugar baby ni Zephyr. May isang tao sa comment section na nagsabi ng pangalan niya Sarah Loizaga at siyang sinusuportahan ni Zephyr. Nakilala siya sa banquet noon at siya mismo umami na si Zephyr ay kanyang sugar daddy. Lumabas na ito isang mayabang na drama ng isang mistress na nananakit sa isang prospective girlfriend. Sa puntong ito, nagalit ang mga netizens at pagkatapos ay nahukay nilang impormasyon at address ni Sarah at lahat ito ipinost sa comment section. Naging maputlang mukha niya at kinuha niyang kanyang telepono. Nakita niyang may daan-daang missed calls. Naka-silent mode ito habang siya'y nagtatrabaho at hindi niya alam ang nangyari hanggang sa suriin niya ang kanyang telepono. Sa oras na to, ang text box niya ay puno ng mga pangit na mensahe. Hanggang kailan kaya magmamatigas si Sarah kay Zephyr? Nakita kaya ni Sarah ang tunay na motibo sa kanya ni Marlon at sundin na lang si Zephyr? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.